Ayan mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pag-aaral, sa ating pong foundation series. Ngayon po ay nasa bahagi tayo tungkol sa ikatlong persona, ang Banal na Espiritu, at pinag-uusapan po natin yung kanyang mga interactions, yung kanyang mga gawa dito po sa ating kapanahunan ngayon. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. This is number 4 ng po mga gawa ng Banal na Espiritu na ating pong tinatalakay. Hallelujah. So ano pa ang mga gawa ng Banal na Espiritu? Ikaapat po, He speaks and leads God's people. Siya po'y nangungusap, siya po'y nangunguna sa atin. Hallelujah. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 14, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Kitang-kita po natin yan sa Aklat ng Gawa, mga kapatid. Sa Acts chapter 8 verse 29, Acts chapter 10 verse 19 to 20, Acts 13 verse 2, Acts 16 verse 6 to 7, and then Acts chapter 20 verse 23. Maging sa Galatians chapter 5 verse 18, nakita po natin yung leading ng Banal na Espiritu. Sa mga nabanggit ko pong mga talata, lalo sa Aklat ng Gawa, makita po natin yung malinaw na gawa ng Banal na Espiritu na siya po'y nagsasalita at siya'y nangunguna sa mga mananampalataya, sa mga alagad, kung ano yung susunod na hakbang. May malinaw pong instruction mula sa Banal na Espiritu. Salamat po. Ito pong mga unang mga disciples, mga unang alagad sa Aklat ng Gawa, ay marunong sumunod. Sensitibo sila sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Nandun po yung kanilang pagsunod, yung leading ng Banal na Espiritu. Amen. So, gano'n naman pag humingi ka ng gabay, gagabayan ka ng Panginoon. Yun po yung kanyang pangako. Alala ko po, nung ako ay nananalangin kung ako po ba'y mag-aaral sa seminaryo, kagaya po nung ipinakita ng Panginoon sa akin several years before, napakalinaw ko pong narinig yung tinig ng Banal na Espiritu na yun na po, sabi po ng Holy Spirit, ito na, mag-aral ka na. So, yun po, yung mga pagkakataon na kagaya noon, maraming beses po sa aking buhay bilang isang disciple, bilang isang mananampalataya, ay mayroon pong malinaw na paggabay, malinaw na tinig na narinig mula po sa Banal na Espiritu. Even yung pong pagpunta nga dito sa Malolos, dito po sa ating iglesia ng The Sanctuary Assembly of God, yun po ay kung hindi dahil sa guidance ng Holy Spirit ay hindi po ako pupunta rito sa Malolos kasi okay na po ako doon sa dati ko pong pinagpapastoran sa lugar po ng Santa Maria, pero yung nga po, dinala kami rito ng Banal na Espiritu. Alam ko naman pong magiging challenging, pero ang nag-sustain po sa akin yung maliwanag na leading ng Panginoon. Sa mga magpapastor, yung konsepto po ng calling, yung tawag mula sa Diyos. Yun po yung nagpapalakas anumang pagsubok. Yun po yung nagbibigay sa amin ng katiyakan na sasamahan kami ng Diyos sapagkat tapat ang Diyos na tumawag sa amin. Ang Banal na Espiritu na gumagabay, na sumusubaybay sa atin mga kapatid, tapat at maaasahan. Hallelujah! Hallelujah! Nabanggit ko na rin po yung patungkol sa calling. Ito po yung panglima dito sa ating tinatalakay. He appoints men to specific service. Yung pong tawag sa paglilingkod. Yan po ay galing sa Banal na Espiritu. Amen. In other words, kung kayo po ay gusto nyo lang magpastor pero hindi kayo tinawag ng Panginoon, huwag nyo pong pangahasan mga kapatid. Amen. Huwag nyo pong pangahasan, huwag nyo pong ipagsiksikan ang inyong sarili kung hindi kayo tinawag ng Panginoon. Hindi po kayo in-appoint or hindi po kayo in-anoint, di ba, ng Holy Spirit. Kasi po ang pagpapastor at yung ibang mga ministry ay meron pong meron pong special anointing or blessing mula sa Panginoon. Lahat naman tayo ay anointed. Kasi Kristiyano nga ibig sabihin ng Christ anointed one. Pag Kristiyano, in-anoint ka. Pero meron pong mga specific na mga tao na inilagay ang Panginoon for works of service, works of ministry. Kagaya po sa Acts chapter 13 verse 2. Basahin ko po sa inyo. While they were worshiping the Lord and fasting,
The Holy Spirit said, "Set apart for me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them." So ito po yung calling. So lahat ng tao tinatawag Diyos para maligtas, lahat ng mga mananampalataya tinatawag ng Diyos para maglingkod. Pero meron pong mga specific na tao, na mga mananampalataya na tinatawag ng Diyos sa espesyal na paglilingkod, kagaya po ng nangyari kay Saul, or later on naging Pablo, at kay Barnabas. So mga kapatid, ito po yun. He appoints men to specific service, no? Kagaya po nung sinabi po ni Paul doon sa and he gave gifts, no, yung ministry gifts, some to be apostles, evangelists, teachers, pastors. So ito po yung mga gifts na ibinigay ng Diyos para po sa iglesia niya, na maging mga tagapaglingkod. Amen. Amen. So ang mga pastor po ay mga special, kaya i-appreciate po natin ang mga pastor. Ngayon po ay Pastors Appreciation Month. Hallelujah! So nararapat lamang po na pahalagahan natin yung mga lingkod ng Diyos, sapagkat kung paano natin tinatrato ang lingkod ng Diyos, ganun din po natin tinatrato ang Diyos na tumawag sa kanila. Amen. So i-honor natin, i-respeto natin, sundin natin yung ipinapagawa ng Diyos sa pamamagitan po nila, at syempre, alalahanin natin sila. Na ano rin po yan, mga kailangan din ng mga bigas. Kumakain din po ng bigas yung mga pastor at mga manggagawa ng Panginoon. So, yun po mga kapatid, He appoints men to specific men, at syempre women. Baka sabihin ng mga kababaihan, masyado tayong bias. Kasi kasama po, naniniwala tayo na pati ang mga babae ay tinatawag din ng Diyos sa larangan po ng paglilingkod. Amen. So, yun po mga kapatid, He appoints men and women to specific service. Ang keyword siguro doon yung word na specific service or yung ministry. Amen. Amen. So ito pa po mga kapatid, the Holy Spirit testifies of Christ. Siya po yung nagpapatotoo, He witness about Christ. Sabi nga, John chapter 15 verse 26, makikita din po natin sa John 16:14 at sa 1 John chapter 4 verse 2, when the counselor, amen, Parakletos, when the counselor comes, whom I will send to you from the Father. So, the Father and the Son. No, ito yung isa sa malaking discussion ng ika-4, ika-5 siglo. Yung filioque na pinagmulan po ng pagkakahati. Pero dito naman po yung maliwanag na ang Ama at ang Anak, no, ang nagsugo sa Banal na Espiritu. So when the Counselor comes, whom I will send to you from the Father. Okay? The Spirit of Truth who goes out from the Father, He will testify about me. So again, tinawag siya ulit dito na the Spirit of Truth na nanggaling mula sa Ama. He will testify about me. So ito po yung pangunahing gawain ng Banal na Espiritu. Siya po ay nagpapatotoo, siya po ay nagpapakilala sa Panginoong Jesucristo kung sino ba siya talaga. Amen. So para siyang si John the Baptist, di ba? Siya yung forerunner ng Panginoon, at ang Banal na Espiritu parang ganon. That He may increase, that I may decrease. No? Laging nasa background siya. At ang focus lagi para siyang spotlight, di ba? Ang focus na lagi, hina-highlight niya lagi ang Panginoong Hesus. Ipinapakita niya lagi yung Panginoong Hesus. Okay lang sa Kanya yon. Yun po yung humility ng Holy Spirit, mga kapatid. Yun po yung meekness ng Holy Spirit. Although He is God Himself, He is so powerful, and yet He wants to highlight the Lord Jesus Christ. Nagpapatotoo siya, ipinakikilala niya sa mundo ang Panginoong Hesus. Kung paano ang Panginoong Hesus naman, ang pinakikilala niya ay ang Ama. So kasi yun nga po yung layunin ng Diyos sa tatlong persona, parangalan ng Diyos. No? Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay pinararangalan po ang Diyos. Ito yun po yung pangunahin nilang layunin, no? The purpose
and the why ng atin pong Diyos, ng tatlong persona sa atin pong Trinity. So ito po, the Holy Spirit testifies of Christ. So, lagi pong ang hinay-highlight niya, ang bida ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. So the Holy Spirit will not attract people to Himself. He always diverts the focus and shines the light on the Lord Jesus Christ. Amen. He will not toot His own trumpet, sabi nga po sa English, but He will highlight who Jesus is. Because ito po yung isa sa pangunahin niyang trabaho, work. He testifies about the Lord Jesus Christ. So yan po, nakatatlo ulit tayo ngayon. So number 4, He speaks and leads God's people. Number 5, He appoints men to specific service. And number 6, He testifies of Jesus Christ. So, samahan niyo pa rin kami sa mga susunod nating pag-aaral sa mga gawain ng Banal na Espiritu. God bless you po. Salamat po sa inyong lahat. Amen.